Ang kwentong ito ay hango mula sa totoong buhay. Kwento ito ni Manong Jerry, tatay ni Oscar, 41 anyos, taong 1957, walang eksaktong lugar, probinsya ng Isabela. Nang mga panahong iyon, nakataas ang alertong militar sa bawat bayan. Habang nakakaranas ng pang-aabuso ang karamihan ng mamamayan at ang biglaang pagdukot sa mga tumutuligsa sa pamahalaan na iyon. Ang panahon ng revolusyon at pananakop ay kakikitaan ng nakakakilabot na tagpo sa karamihan ng tao noon. Sa panahong din yon, limitado ang pahintulot ng gobyerno sa mga ospital at iilan pa lamang ang magagaling na dalubhasa sa linya ng medisina. Mula pagkabata ni Oscar ay lubos na itong sakitin. Mahinang bata si Oscar, madalas itong inuubo at sinisipon o di kaya naman ay nilalagnat. Mag-isang itinaguyod ni Manong Jerry ang pamangkin na si Oscar sa pamamagitan ng panggagamot at pagbebenta ng mga halamang gamot at agimat na pangontra sa kulam at masasamang elemento tulad ng aswang. Nga pala, hindi totoong ama ni Oscar itong si Manong Jerry. Tinuring niya lang tong amain. Balik tayo sa kwento. Namatay ang ina ni Oscar sa panganganak sa kanya at sa isang engkwentro naman ang kanyang ama. Kaya si Manong Jerry na ang tumayong magulang nito at hanggang ngayon ay itinataguyod siya. Dahil naman sa salat sa kabuhayan, hindi nakatuntong sa sekundarya si Oscar at tanging si Manong Jerry lang ang kasama nito. Tanging pagtatanim ng gulay ang alam ni Oscar at ito ang inilalako niya sa kanyang mga kapitbahay o di kaya naman sa mga karatig bayan. Kilalang malakas at mahusay na albularyo si Manong Jerry. Marami na itong natulungan ng pamilya at marami na ring masasamang elemento ang napuksa at nakalaban nito, lalo na ang mga aswang. Ang pinakamatinding lahi ay ang mga gabunan. Nakatira ang mag-ama sa dulo ng nayon kung saan tahimik ang paligid at presko ang hangin. Nakakabuti kasi ito sa kalagayan ni Oscar na madalas sikain. Si Manong Jerry na rin ang nagsilbi nitong doktor. Dahil naman sa salat sa kabuhayan ang mga ito, ay malimit mapatingnan nito ang pamangkin at iilan pa din naman ang mga ospital na hindi naapektuhan ng digmaan o kaya naman ay may sapat na gamot para sa sibilyan na may sakit kaya mas pinili na lang ng mag-ama na sa tradisyonal na medisina umasa. Dahil na rin sa kakayahan ni Manong Jerry na manggamot sa kanila na rin umasa ang kanilang mga kapitbahay. May mga iilan din na lumalapit sa kanilang malalapit na kakilala para magpaalbularyo o di kaya naman ay bumili ng mga halamang gamot at mga pangontra sa kulam. Kilala kasi sila na mula sa banal na pangkat ng mga sinaunang antingero na may taglay na kakaiba at malakas na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng isang kulay asul na bakunawa na nagbula ang mutya ng kidlat at mutya na ipinagkaloob sa kanya ng isang maywagang San Telmo. Ito ay ginagamit nila para makatulong sa iba at mapigilan ang mga kakaibang pangyayari na tanging sa mga iilan lamang na espesyal na mga tao ipinagkaloob. Ang tahimik na buhay ng mag-amain ay nabago nang makaharap ni Manong Jerry ang isang kakaibang uri ng aswang. Hindi tulad ng pangkaraniwang aswang na madalas makaengkwentro ni Manong Jerry. Ito ay mas malakas, mas mabangis at mas mabilis. Hindi rin ito takot sa sikat ng araw at kayang magbago ng anyo at makihalubilo sa tulad nating mga mortal. Hindi rin sila tulad ng karamihang gabunan na hindi palagian ang pagkauhaw sa dugo at laman. Madalas umatake ang mga ito at linlangin ang kanilang mga biktima, sanhi ng pagkawala ng ilang tao sa kanilang bayan at mga karatig baryo. Isang tipikal na araw para sa mag-ama
Si Oscar ay nanggaling sa bayan para maglako habang si Manong Jerry naman ay nasa isang misyon. Magtatakip silim na, naghahanda na si Oscar para mag-asikaso ng kanilang hapunan. Kamakalawa pa kasi umalis ang kanyang tiyuhin para suriin ang isang di pangkaraniwang tagpo sa kabilang sityo. Isang pamilya kasi ang lumapit sa kanila, 2 araw na ang nakakalipas. Dahil sa nire-respeto ng mga tao at ng mga kakaibang nilalang si Manong Jerry, kaya nagpasya itong pagbigyan ang pamilya para hanapin ang tikbalang na gumagambala sa pamilyang yon. Para na rin makamit ang isa pang mutya mula sa mga ito, sumunod si Oscar sa lugar matapos maghanda ng hapunan. Sinuri din niya ang lugar kung saan huling natagpuan ang dalaga na pinaniniwala ang nagugustuhan o nililigawan ng tikbalang. Binaybay na ni Oscar ang daan papunta sa kabilang sityo para tulungan ang amain. Hindi kasi madalas na sumama si Oscar kay Manong Jerry dahil sa estado ng kalusugan nito. Pero hindi rin lingid sa kalaman ng ilan na tinuturuan ito ng amain sa panggagamot. Ilang oras din ang lumipas at narating na ni Oscar ang lugar sakay ng kanyang kabayo. Agad na naghanda si Oscar at dinaluhan na ang kanyang amain. Andiyan ka na pala, Oscar Rio. Magmadali ka. Nahanap ko na kung saan ang kuta ng tikbalang. Nandun ang dalaga at bihag niya ito. Eto na ho, Tiyo. Narito na rin po ang mga pinadala ninyo. Ang itim na panuelo at ang orasyong tagabulag. Maraming salamat, Iyo. Magmadali ka at magsisimula na tayo. Ganito ang hakbang na ating gagawin. Sasakyan ko ang tikbalang mula sa kanyang likuran. At maganda ka para pakawalan ang dalagang bihag nito. Tiyo Jerry, hindi po kaya delikado ang hakbang na gagawin ninyo? Baka ho kayo mapahamak sa iniisip ninyong plano. Baka ho may iba pang paraan. Pwede ho kayong madisgrasya dyan eh. Yun lamang ang tanging paraan, Oscar. Kapag nasa mabuti ng kalagayan ng dalaga, ay pipiringin ko ang tikbalang. Magbibigay na lamang ako ng hudyat para usalin mo ang orasyon tagabulag ng 3 beses. Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ito ang unang beses ng engkwentro natin sa mga tikbalang ah. Opo, Tiyo. Pero mag-iingat po kayo. Susundan ko po kayo sa aabot ng aking makakaya. Nababahala po ako sa inyong gagawin eh. Baka ho may mangyari sa inyong hindi kaaya-aya. Talaga po bang kukunin na ninyo ang mutya mula rito, Tiyo? Oo, Oscar. Hindi ka nagkakamali. Manalig ka lamang at magagawa ko ito. Eto na ang tikbalang. Maganda ka, madali. Nakipagbuno si Manong Jerry sa tikbalang. Nagawa niya itong habulin gamit ang mutya ng kidlat at mutya ng San Telmo na taglay niya. Nang mga sandaling yon, nakasakay na si Manong Jerry sa likod ng tikbalang at pinakawalan na ni Oscar ang dalaga mula sa gayuman nito at sa pagkakabihag. Nagtagumpay naman si Manong Jerry na makuha ang gintong buhok nito na siyang makapangyarihang mutya ng tikbalang na may kakaibang pangyari ang bigla ang nagaganap sa paligid. Biglang nagliparan ang mga uwak at nag-ingay ang mga kwago. Nabulabog din ang mga paniki, parang may pares ng mapupulang mga mata ang sa kanila ay nakamasid. Binabantayan ang kanilang bawat kilos, matiim na inoobserbahan ang kanilang ginagawa at ang susunod nilang hakbang. Isang angil ang narinig ni Oscar, ngunit hindi niya na ito pinansin pa dahil siya naman ang pagdating ni Manong Jerry na nakasakay sa likuran ng tikbalang. Tila ba magkaibigang matalik ito, samantalang kanina ay tugis-tugis lamang ito ni Manong Jerry. Hindi na rin makikitaan ng pagtutol ang tikbalang, hudyat na ito ay napaamo na ng kanyang tiyo. Nagulat na lang si Manong Jerry nang biglang bumagsak si Oscar at ang huli nitong nakita ay ang puting buhok na yon at ang mga matang nanlilisik. Kasabay noon ang matinis na sigaw ng dalaga na iniligtas nito sa bingit ng kapamakan. Bago naman tuluyang mawala sa wisyo si Oscar, ay nakita niyang may tinugis si Manong Jerry sakay ng tikbalang.
at ang mga sumunod na naganap ay hindi na nito nakita pa. Ilang sandali pa ang lumipas ay naimasmasan na si Oscar. Sa mga oras din yon ay wala pa si Manong Jerry kaya napagpasyahan na nito na mag-ayos na ng gamit at sa dampa na lamang hintayin ang kanyang tiyo. Madalas kasing ganoon ang nangyayari lalo na at may nararamdaman itong panganib. Sanay na rin itong ganoon ang madalas gawin at lalo pa ngayon na may gabay na itong kasama at bagong mutya mula rito. Nagpalipas pa ito ng ilang minuto at hinintay pa niya ito at sa katuluyan ng lumakad ng may hatid na ang dalagang kanilang iniligtas sa tinitirhan nito. Napagpasyahan ni Oscar na tuluyan ng umuwi. Binabaybay na nito ang daan pauwi habang payapang nadadaanan ang mga lawiswis kawayan na nakatanim sa gilid ng daan na magiliw na sumasayaw sa ihip ng hangin. Maya-maya pa ay uminit ang ihip ng kanilang preskong hangin, tanda ng may nagbabadya na namang panganib. Biglang nagsipagaspasan ang mga kwagong kanina lang ay tahimik. Huminto rin ang huni ng mga kuliglig na kanina lamang ay nagsisikantahan. Mas lalong nangilabot si Oscar ng isang alulong mula sa di kalayuan ang narinig niya. Dahilan para patakbuin niya nang mabilis ang sinasakyang kabayo. Ilang minuto pa ang lumipas at narating na ni Oscar nang mapayapa ang dampa. Pumasok na ito sa loob para doon na lamang hintayin ang kanyang amain. Napaupo naman siya sa bangko na gawa sa ratan pero dahil sa matinding pagod ay agad siyang iginupo ng antok at tuluyan ng mahimbing na nakatulog ang binata. Ilang oras pa ang dumaan at magbubukang liwayway na din nang biglang isang katok ang gumising sa mahimbing na pagkakatulog ng binata. Napaigtad ito at agad na binuksan ang pinto. Nagimbal siya nang bumungad sa kanyang harapan ang sugatang amain. Oscar, madali ka iyo. Tulungan mo akong makapasok sa loob. Jerry, Diyos ko po, ano pong nangyari sa inyo? Dapat po pala ay sinundan ko kayo eh. Napalaban ako sa mga nilalang na hinahabol ko iyo. Pero ayos lang ako. Hindi naman ako napuruan. Hindi ko rin sila gaanong nakita dahil madilim at napakabilis nila. Ako naman, Chong. Dapat po pala ay sumama na lamang ako sa inyo para kahit papano ay may alalay kayo para na rin naiwasan natin ang ganitong tagpo. Hindi. Hindi ganun kasimple iyo. Ang sundan ng mga nilalang na iyon. Lalo pa at hindi natin alam kung ano at kung hanggang saan ang kapasidad nila. Hindi mo rin sila kakayanin iyo. Mabuti pa ay magpakulo ka ng tubig at iabot mo sa akin ang sisidlan ng halamang gamot. Opo, Chong. Pero na ho sa loob. Alam ninyo, Chong, hindi ho sana kayo masusugatan ng ganyan kung alam ninyo kung ano ang mga nilalang na iyon. Mabuti na lang ho talaga at hindi kayo gaanong napuruan. Ipinasok na ni Oscar ang tiyuhin at saka ito ginamot. Binabantayan niya ang kondisyon nito hanggang sa makatulog ng muli ang binata. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Oscar, nagulat ang binata nang may nakatapal ng dahon sa kanyang noo at may oregano na sa bao na nakapatong sa uling. Labis naman itong nagtataka pero marahil ay hinika siya matapos asikasuhin ang tiyuhin. Madali lamang kasing gumaling ang kanyang manong Jerry dahil malakas ang katawan nito at may taglay na malakas na kapangyarihan mula sa mga mutya. Pero sa sandaling yon ay naramdaman niyang nawala ang kanyang pagkahapo at pati na rin ang pananakit ng kanyang katawan. Tinanggal ni Oscar ang dahon na nakatali sa kanyang noo at agad na hinanap ang amain. Nilibot niya ang loob ng bahay at sinilip niya ang amain kung nasa pamingganan ba, pero wala ito at hindi niya makita. Nagpasya naman siyang lumabas ng bakuran para tingnan ito sa may gulayan. Sa di kalayuan ay maririnig ang pagsisibak ng kahoy ng amain niya. Mapapansin din ang dagdag pangontra na anting-anting at ilang talisman na nakapalibot sa loob at labas ng bahay pati na sa paligid ng bakuran.
Tiyo, bakit naman ho kayo lang mag-isa ang gumagawa dyan? Hindi niyo man lang po ako ginising. Ayos lang iyo, Oscar. Mainam at nakapagpahinga ka. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ako naman ay hindi rin mapalagay. Simula noong huling panggagamot natin sa kabilang sityo, 2 araw na ang nakakalipas. Tila ba may bumabagabag pa sa aking kalooban. Ho? 2 araw? Ganun ho ako katagal nagpahinga? Ibig sabihin, ay totoo pong lahat ng mga pangyayari. Hindi po ako nananaginip. Oo iyo, totoong lahat iyon. Masyado kang napagod, kaya mahaba ang iyong naging tulog. Isa pa, hindi rin pangkaraniwan ng mga aswang na iyon. Kaya sinundan ko ngunit nabigo akong maabutan sila. Ang masama pa ay napalaban ako nang hindi ko nalalaman ang kapasidad ng aking makakaharap. Siya nga ho, yun po ba ang nangyari? Hindi ko na po kasi ganong matandaan, tiyo. Pero tiyo, yun din po ba ang dahilan kaya ho kayo nagdagdag ng mga pangontra sa loob at labas ng bahay? Pati na rin po sa paligid ng bakuran. Oo, Oscar. Proteksyon na rin natin iyon. Mainam na rin ang maging handa, di ba? Pero teka, wala ka kamong maalala. Baka dahil sa nangyari sa iyo, bigla ka kasing bumagsak eh. Dala siguro iyon ng pagod. Saka nananaginip ka. Paulit-ulit mong inuusalampot yung buhok sa iyong pagkakahimbing eh. Ganun po ba, Chong? Di ko rin po kasi talaga maalala na eh. Pero pilit ko pong aalalahanin ang mga pangyayari. Nababahala lamang po ako, tiyo. Nagpatuloy ang mag-amain sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Si Manong Jerry ay patuloy na nanggagamot at nagtatanim kasama ni Oscar, habang patuloy naman ang nakasanayang gawain ng pamangkin na pag-aasikaso sa loob ng bahay at bakuran at pagtulong sa amain. Naglalako rin ito ng gulay sa kanilang mga kapitbahay, pero hindi pa ito nakikitang dumadayo sa ibang bayan. Nang sumunod na araw, maagang gumayak si Oscar para muling maglako ng ani nitong gulay sa bayan at karatig nitong lalawigan. Tuwing Biyernes ay maraming parokyano ang binata. May mga opisyalis din ng militar at mga sundalo ang namimili sa kanya. Bukang liwayway pa lang ay gising na ito at isa-isa nang isinesalin ang mga sisidlan ng mga gulay na ani niya. Hindi lang kasi mga sundalo ang kanyang mamimili, kundi pati na rin ng mga ilang katutubong agta na bumababa pa mula sa bundok at nakikipagsapalaran sa kapatagan. May pagpalit lang ang ilang produkto. Hindi pa kasi gaanong kilala ang pananalapi ng mga panahong yon. Mapapansin naman ang mga nagkalat na batas militar bago pa lamang marating ang bayan. Halos kakatapos lamang ng digmaan ng mga panahong yon, ngunit hindi pa din tapos ang mga bali-balita na may kakaibang pangyayari na misteryosong nagaganap sa paligid. Inilatag na ni Oscar ang kanyang banig at isa-isa nang iniayos ang mga paninda niyang gulay. Hindi rin nagtagal ay halos mapuno na ng iba't ibang produkto ang kalesa ni Oscar. Mula sa kaninang puro gulay lamang, nakakalap na rin siya ng mga sangkap sa mga pangontra na ginagawa ni Manong Jerry at mga halamang gamot na nakasilid sa mga tampipi. May iilan pang mamimili sa paligid. Ang ilan ay dumadaan pa sa kanyang pwesto para magtanong. Hanggang sa isang balita ng kanyang narinig sa ilang ginang at mga gwardya sibil sa paligid. Kasabay noon ay may napadaan na isang kahina-hinalang ermitanyo sa kanyang pwesto. Madungis ng bahagya at parang pulubi ang asta, pero kapansin-pansin ang di kaaya-ayang amoy nito. Sandali itong tumapat sa katabi niya na pwesto, pero itinaboy ito ng lalaki kaya lumipat ito sa kanyang tapat. Matalim ang tingin sa lalaki at hindi ito kumikibo. Matagal niyang tinitigan ang lalaki. Tila nagbabanta, pero ilang segundo pa ang lumipas ay agad naman itong umalis, pero mapapansin ang madalas na paglingon nito sa kinaroroonan ng lalaki. Nagpasya naman si Oscar na umuwi na. Habang binabaybay ang mabato at masukal na daan ay isang sigaw ang gumimbal sa kaninang payapang
Paligid na agad namang dinaluhan ng ilang sundalo at mga tao na sa mga oras na yon ay nagsisiuwian na. Saglit na nakiusyoso si Oscar at lalong natakot nang makita niya ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Isang katawan ang natagpuan ng isang babae sa may sapa. Wakwak ang dibdib at walang laman loob. Nagmadali naman si Oscar na umuwi nang masaksihan ang tagpong yon. Naisip niyang ipaalam iyon kay Manong Jerry sapagkat nakakapangilabot na ang mga nangyayari. Alam ng lahat ng tao sa kanilang bayan ang kanilang reputasyon dahil sa panggagamot at pagpuksa ng mga nilalang na nananakit ng mga mortal bilang isang antingero. Nakauwi na si Oscar ng bahay. Iniayos na nito ang mga dala mula sa paglalako sa palengke. Agad din naman itong nagtimpla ng 2 tasang tsokolate para silipin ang kanyang Manong Jerry. Tio Jerry, ito na ho ang tsokolate ninyo. Kakarating ko lamang ho. Mag-aaskaso lamang din po ako ng ating makakain. Salamat, Oscar. Pero hindi pa naman ako nagugutom. Ayos na sa akin itong tsokolate. Ano ba ang balita? Tila balisa ka, may problema ba? Sa totoo lang po, Tiyo. Hindi po maalis sa aking isipan ang tagpong nasaksihan ko kanina. May katawan po kasi na natagpuan sa may sapa. Wakwak ang dibdib at wala po ang laman loob nito. Ganoon ba? Mukhang tama nga ang aking kutob. Isa-isa na silang bumabalik. Mas mapanganib at mas lapastangan. Oh, ano pong ibig ninyong sabihin? Sino po, Tiyo? May hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Ang totoo, Oscar, isa-isa nang bumabalik ang iba't ibang uri ng aswang. Ang ilan na nananahimik ay napipilitan lumitaw sa kanilang kuta para maiwasan ang angkan ni Ulysses. Isang napakalakas na gabunan na may 2 bertud. Siya ang gabunang itinaboy namin ni Teniente Gimo at mukhang nagtagumpay itong makamit ang mga bertud na mula rin sa iba pang angkan ng mga aswang. Mukhang delikado po ang lagay natin, Tiyo ah. Mas lalo po tuloy akong nangangamba. Baka hindi magtagal bigla na lamang itong sumugod rito. Basta lagi ka lamang mag-iingat, Iho Oscar. Pero tiyak akong maghihiganti ito. Pero kung kailan ay hindi ko masasabi. Nanatili sa lamesa ang mag-amain. Isinalaysay ni Manong Jerry sa pamangkin ang lahat ng nangyari. 20 taon na ang nakakalipas. Mula pa noong bago pa lamang itong nagsisimula na albularyo at nagsasanay para maging antingero. Kasalukuyan din na matagumpay niyang nakamit ang mutya ng kidlat na magsisilbi nitong baluti at tangan na kapangyarihan laban sa dekada ng labanan ng mga albularyong antingero at hukbo ng mga aswang na pinamumunuan ng pinakamatandang gabunan na si Ulysses. Nais kasi ng gabunan na ito na sakupin ang lahi ng mga aswang at sakupin ang bayan nito dahil sa yaman at sandata ng pamahalaan at dahil na din sa paninirahan ng iba't ibang makapangyarihang elemento na noon ay hindi pa alam ni Manong Jerry. Hanggang sa isang engkwentro ang nagpabago sa kapalaran nito. Kasalukuyan noong pinipigilan ng hukbo ni Manong Jerry ang pangkat ng mga gabunan kasama na ang mga magulang ni Oscar at ang kanyang ama na umatake sa isang sityo na pinaniniwala ang pinamumugaran ng isang pamilya ng makapangyarihan na ikugan. Pakay kasi ng gabunang si Ulysses ang bertud na tinataglay ng pinakamatandang ikugan na namumuno sa hukbo. Ang bertud din na yon ang makakapagpataas ng kanyang kapangyarihan at magbibigay sa kanya na maghilom ng mabilis ang kanyang mga sugat. Sa engkwentro din na yon ay ipinakilala sa kanya ng kanyang kapatid at ama, si Teniente Gimo, na matalik na kaibigan nito na nasawi para protektahan ang kapakanan ng maraming tao. Ang alaala na yon ay sariwa pa sa balintataw ni Manong Jerry. Iyon din ang dahilan kung bakit lumaking walang magulang itong si Oscar. Backstory lang tayo. Mabilis na inatake ng ama ni Manong Jerry ang gabunan.
Tahasan ang ataking pinakawalan nito pero halos hindi tumatama ang mga yon sa gabunan. Hanggang pati si Teniente Gimo ay nagsisimula na ding umatake nang biglang isa pang gabunan ang sa prinsipe ng Ikugan. Dahilan para mawalan ng konsentrasyon ang ama ni Manong Jerry. Tipikal iyon noon dahil hindi pa ito gaanong sanay. Gayon din ito na nawawala ang focus nito dahil sa nakikitang kalagayan ng kanyang ama. Bigla namang kinalmot sa likod ni Ulysses ang ama nito dahilan para bumagsak ito sa lupa. Hindi pa ito nakontento at walang katakot-takot na dinukot ang puso nito. Napukaw ang pansin ni Manong Jerry nang sumigaw ng kanyang kapatid at sinugod si Ulysses. Pero hindi rin ito nagtagumpay at binali nito ang tadyang ng kapatid niya. Hinigpitan niya ang tangan sa espadang tangan dahil napasigaw si Teniente sa kanyang nakita at akmang sasaluhin na sana ang katawan ng kapatid niya. Pero nabigo ito at bumagsak ang katawan nito sa tabi ng labi ng kanyang ama. Isang atake rin ang pinakawalan nito bago tuluyang mawala ng malay tao. Magbabayad ka! Magbabayad? Huwag kang masyadong mayabang, Gimo. Hindi lamang iyan ang aabutin ninyo kung ipagpipilitan nyo pa rin na pigilan ang aking mga nais. Pipigilan kita, Ulysses, hanggat nabubuhay ako. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Lapastangan! Inatake ni Manong Jerry si Ulysses ng biglaan pero hindi nito kinaya ang lakas ng kapangyarihan nito. Dahilan para mapaslang nito ang kanyang ama. Ganoon na rin ang Ikugan na pinoprotektahan nito ay napaslang din at tuluyan ang napasakamay nito ang bertud ng pulang sibat na pinangangalagaan nito. Naging kulay pula ang lupa at napuno ng palahaw ang paligid. Malalim na nasugatan si Teniente Gimo at nag-aagaw buhay naman noon si Manong Jerry habang ang ama at kapatid nito na ama ni Oscar ay malamig ng bangkay at tuluyan ang napaslang ni Ulysses kasabay ng bigla ang pagtakas nito at naglaho na lang na parang bula. Sugatan man at nang hihina ay nagawa pa rin itong makatakas at pagplanuhan kung papaano mahanap ang hari ng mga Ikugan. Bumalik naman sa kasalukuyan ang wisyo ni Manong Jerry. Nakaupo sila ni Oscar sa ilalim ng puno ng malaking mahogani sa likod ng kanilang bakuran. Madalas magkasama ang mag-amain sa lahat ng bagay. Maliban na lang kung malayo ang pupuntahan ni Manong Jerry at lubhang mapanganib. Pumasok na sa loob ng dampa ang mag-ama. Natapos na din kasi ni Oscar na ayusin ang mga pangontra at talisman na ipinalibot ni Manong Jerry sa paligid ng dampa. Nagpapahinga ang mga ito nang isang katok ang naulinigan nila. Hindi ito pangkaraniwan. Madalang ito hanggang sa maging madalas at hanggang sa unti-unti ang paglakas nito. Lalo silang nagulantang ng isang palahaw mula sa isang lalaki ang nagpabalikwas kay Oscar at matiim na tumitig sa kanyang amain. Ilang minuto pa ang nakalipas. Isang pamilyar na tunog ang naulinigan ni Manong Jerry. Tunog na tila kakaiba, malayo sa tunog ng mga hayop sa kanyang paligid. Agad na naging alerto si Manong Jerry at kapansin-pansin din ang pagtanga ni Oscar sa baston na pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Sumilip naman si Manong Jerry sa bintana kasabay ng pag-iingay ng mga lata sa harapan ng kanilang tarangkahan ay agad nawala ang kakaibang tunog na nagpakilabot sa pakiramdam nila. Ilang minutong naging tahimik nang bigla na lamang may kung anong bumagsak sa pintuan ng kanilang dampa. Dahan-dahang binuksan ni Manong Jerry ang pinto at nagimbal ito sa nakita. Si Teniente Gimo, walang malay at sugatan. Nakita ni Oscar ang itim na imahe. Napapasok sa gubat na siya namang ikinatawag ng pansin ng amain. Utya! Gimo, anong nangyari? Oscar, ipasok mo siya sa loob. Padali ka! Opo, Chong. Sa gawi po roon may kumakaluskos po. Isara mo ang pintuan
Titignan ko kung ano at sino iyon. Bilisan mo. Opo, Tio Jerry. Mag-iingat ka po. Pumasok sa loob si Oscar para gamutin ang nag-aagaw buhay na si Teniente, habang si Manong Jerry ay sinundan ang nilalang na nakaengkwentro nito. Habang papalapit ito sa bandang gitna ng masukal na parte ng gubat, unti-unting nagbago ang pakiramdam ni Manong Jerry. Isang malakas na kaluskos ang nagpakilabot sa kanya, kasabay ng bigla ang paglipad ng mga paniki. Ikinabahala iyon ni Manong Jerry at kumaripas ito ng takbo dahil hindi siya handa sa kung anuman ang meron dito at kumaripas na ng takbo pa uwi. Mas lalo itong sumigaw mula sa kawayang tarangkahan ang tumawag sa kanyang pansin. Hindi naman kasi ito ganon kalayo kaya mauulinigan agad kung may tatawag ng saklolo. Agad namang dumalo si Manong Jerry at nagimbal sa kanyang nakita. Anak ng... Oscar, gumising ka. Anong nangyari iyo? Gimo, kamusta ka? Anong nangyari kay Oscar? Patawad, hindi ko siya naprotektahan. Biglang may umatake sa amin. Segundo lang iyon at hinarap ni Oscar ang mga nilalang na iyon. Nilalang? Anong nilalang? Gimo, gumising ka. Anong nilalang? Nawalan na ng malay ng tuluyan si Teniente. Pinapasok naman ito sa loob ng bahay ang dalawa para gamutin. Napansin ni Manong na malalim ang sugat ni Teniente at kapareho halos ng sugat nito kay Oscar. Kinutuban ito ng matindi at mabilis na dinaluhan ang dalawa. Dahil sa masamang kondisyon, halos mag-agaw buhay ang Teniente kaya daglian niya itong ginamot. Nang maging maayos ang pakiramdam ng mga ito, makalipas ang ilang araw, naging tahimik ang paligid. Bumalik sa palagi ang gawain ang magtiyuhin habang hindi pa lubos na magaling si Teniente. Matapos makipagsapalaran ni Manong Jerry sa laro ng sugal kay kamatayan, napagpasyahan itong magpahinga sandali at sumimsim ng mainit na tsokolate. Lubos siyang nababahala sa nangyari sa pamangkin at kay Teniente. Hindi ito inasahan, parang nagkaroon na ng linaw ang kanyang kutob. Kaya bumalik ang mga gabunan. Pero kung pangkaraniwan lamang ang mga ito, bakit lubos na mas malakas ang umatake kay Oscar at gayon din kay Teniente? Ang palaisipang ito ang lubos na bumabagabag sa isipan ni Manong Jerry. Ilang linggo noon ang lumipas at naging tahimik ang paligid. Wala namang naiulat na tila kakaiba o hindi kaaya-ayang nangyayari sa paligid bukod sa dumaraming ulat ng mga nawawalang mga kababaihan. Ayos ng kalagayan ni Teniente ng mga oras na yon at kasalukuyan ito nagpapalakas ng katawan. Nang isang karumal-dumal na balita ang natanggap niya mula sa isang antingero mula sa ibang bayan. Tungkol ito sa lumalaganap na pagkawala ng mga kababaihan at ang pagpapalakas ng hukbo ng mga gabunan. Nagpanting ang tenga ni Manong Jerry nang marinig ang katagang supremo at komandante. Isang pagkakakilanlan ang tila hudyat na kumatok sa pintuan. Oh, Ismael, naparito ka. May problema ba? Halika, tuloy ka. Magandang gabi ang Manong Jerry. Si Teniente nandiyan po ba? Kamusta ho ba siya? Nasa loob iyo. Teniente, parinig ka. Nandito si Ismael, hinahanap ka. Maupo ka muna iyo. Ano ba ang dahilan kung bakit ka naparito ng 10 oras na ng gabi? Pasensya na sa abala, Manong Jerry, Teniente. Pero hindi na po pwedeng ipagpabukas pa ang balitang dapat ninyong malaman. Tungkol ba saan yan, Ismael? Kung hindi ako nagkakamali ay... Pero posible iyon. Posible kayang bumalik na talaga sila. Tama ho, Manong Jerry. Nagbalik na ho sila. Nagpalipas na si Ismael ng gabi sa dampa nila Manong Jerry kasama ang ilan pang kasamahan nito. Habang nagpadala naman ng mensahe si Oscar sa iba pang grupo ng mga antingero sa iba't ibang sityo at lalawigan. 3 araw ang lumipas, isang balita ang muling dumating sa dampa ng mag-ama.
Isang angkan ng antingero ang humihingi ng tulong. Kasalukuyan ng pag-atake ng mga gabunan sa kanila sa pamumuno ng supremo ng mga gabunan na si Ulysses. Agad namang naghanda ang hukbo ni Tenyente at ang mag-amain para tugunan ng mga kasamahan na nasa bingit ng panganib. Walang sinayang na panahon ng grupo si Tenyente at agad na sumakay ng kani-kanilang kabayo habang si Manong Jerry naman ay tinawag ang tikbalang na naglilingkod sa kanya. Halos 10 kilometro ang binaybay ng grupo bago marating ang bayan ng Carig. Tahimik namang gumagawa ng hakbang ang hukbo para iwasan ang mas madugo pang engkwentro sa hindi kalayuan ng bukana ng masukal na bahagi ng nayon sa arko ng San Andres. Mauulinigan ang mababangis na daing ng ilang gabunan at ang palahaw ng ilang manggagamot at mga antingero na naglalaban. Huminto sa matataas na hugon ang hukbo at ang ilan ay naghanda na para sumugod. Ang ilan naman ay nakaantabay at nagmamasid sa kung ano pa ang maaring mangyari. Isang daing ang nagpasugod sa hukbo, dahilan para mas lalong maging madugo ang engkwentro at huling magkaharap ang dakilang gabunan na si Ulysses na pinaniniwala ang may 2 bertud at si Manong Jerry. Kalakip ng lihim na matagal nang itinatago ni Manong Jerry sa pamangkin ay ang masidhing kagustuhan nitong maipaghiganti ang ama at kapatid. Nagimbal ang ilan nang may isang kasamahan silang bumagsak, hudyat na simula na ng digmaan. Sugod mga kasama, mag-iingat kayo at gabayan nawa kayo ni Bathala. Nagkita tayong muli, kaibigan. Mukhang tumatanda ka na yata at tila humihina na. Ganyan ka na ba talaga kadesperado, Ulysses? Pati kauri mo papaslangin mo dahil lamang sa kasakaman mo sa kapangyarihan. Mangmang ka pa rin talaga. Hindi mo pa lubos na naiintindihan na tanging malalakas lamang ang may karapatang mabu. Hindi natapos sa sasabihin ng gabunan dahil agad na umatake si Manong Jerry. Nabigla man ito ay hindi ito natinag kahit konti. Sa di kalayuan ay matatanaw si Oscar na pilit na nakikipaglaban sa ilang gabunan. Bagaman at hirap ito ay hindi ito nagpakita ng anumang kahinaan. Sinugod nito ng buong lakas ang nilalang at matagumpay niya naman itong napaslang habang sa kabilang dako. Matatanaw na mahusay na napapabagsak ni Tenyente ang mga gabunan na pinipigilan nito. Namataan ni Oscar sa bandang gitna ng gubat ang isa sa kamag-anak ng pamilya ng Ikugan na nagkukubli sa malaking puno ng balete sa pusod ng gubat. Kasama nito ang isang antingero. Mapapansing pagod ang mga ito at sugatan pero patuloy na nagmamasid hanggang sa isang sigaw ang pumukaw ng pansin ng lahat. Tuluyang nagapi ni Ulysses ang prinsipe ng mga Ikugan at walang awa itong pinaslang. Sinugod ng sabay ni Manong Jerry at Tenyente si Ulysses dahil hindi masikmura ng mga ito ang kalunos-lunos na kapalaran na sinapit ng Ikugan sa kamay nito. Payapang namumuhay ang mga yon sa liblib na parte ng gubat at hindi kailanman pumaslang ng mga tao. Mabuti rin ang pakikitungo ng mga ito sa mga antingerong naroroon dahilan para hindi paghinalaan at pinagkatiwalaan nito ng kapwa antingero ni Manong Jerry. Misteryoso man ang mga ito ay hindi nakitaan ng kasakiman ang mga ito. Brutal ang sinapit ng mga ito at matagumpay na napaslang ni Ulysses ang angkan ng mga Ikugan na yon at halos malagas din ang mga kasamahang antingero nila Manong Jerry. Matiim namang nagmamasid si Oscar. Nananalaytay sa kalooban niya ang pangangamba para sa kaligtasan ng amain. Isang hudyat ang nagpatalima kay Ulysses at sa isang iglap lamang ay tuluyan na itong nakatakas kasama ng ilang kasamahang kapareho ng hukbo ng mga antingerong nanghihina at sugatan. Inilalayan na ng mag-amain ang ilang kasama nito para gamutin ang mga sugat nila habang binibigyan nila ang ilan ng maayos na huling hantungan.
Sandaling nagluksa ang grupo at saka binaybay ang landas sa isang hindi pamilyar na daan. Masyado kasing napalayo yon sa sitio ng San Andres, ang grupo nila sa pagtugis kay Ulysses at pagprotekta sa maharlikang ikugan at tulungan na rin ang mga kasamahang antingero roon. Biglang huminto sa paglalakad si Manong Jerry nang mapansin nito na huminto ang pamangkin na si Oscar ng ilang hakbang. Tulala ito at malayo ang tingin. Tinawag ni Manong Jerry si Tenyente para obserbahan ang kalagayan ng pamangkin. Biglang nangilabot si Tenyente sa itsura ni Oscar. Balisa ito at tila wala sa kanyang sarili. Gimo, mukhang kakaibang inaasal ni Oscar. Hindi kaya nalawayan ito ng isa sa mga ikugan? Marahil nga, Jerry. Nang hilakbot ang dalawa, nang biglang lumakad ng wala sa wisyo si Oscar. Sa pagkakataon na yon ay napagtanto ni Manong Jerry ang nangyari sa pamangkin. Hindi naman ito nag-atubili at agad siyang bumigkas ng orasyon para makawala ito sa gayumang ipinataw sa kanya nang hindi sinasadya ng nakalaban nitong ikugan. Nalito siguro kaya marahas siyang inatake nito. Habang binibigkas nito ang orasyon ay kapansin-pansin ang pagbabago ng asal at itsura ni Oscar. Nakarinig din ng matinding ingay sa hindi kalayuan. Isang alulong ng tila isang malaking hayop ang kanilang narinig. Ang inakala nilang pagtakas ni Ulysses ay hindi pa pala natatapos, ngunit ito pa lamang ang simula ng natapos na kaganapan. Parang alam ng tadhana ang lahat ng pangyayari noon, kaya sa lumipas na linggo ng tahimik na paligid ay nagpasyang bumalik ang bagaman sa dati nitong mga gawain. Kapansin-pansin naman ang pagbabago ni Oscar. Hindi na ito madalas atakihin ng hika na siyang hindi pamilyar na pakiramdam ng binata at labis na ipinagtataka ng amain nito. Malimit na din itong manghina at mas lumakas ang resistensya. Malayo sa Oscar na hikain at madalas igupo ng antok dahil sa pagod. Madalas na din itong magsanay kasama ang hanay ni Tenyente. Nakakapagtaka ring nakikipagsabayan na din ito at hindi na masyadong matatakutin. Oscar, iyo. Mukhang bumubuti na ang iyong kalagayan na. Kamusta na ba ang pakaramdam mo? Ayos naman ho ako, tiyo. Pero may kakaibang lakas po akong nararamdaman. Hindi na rin po ako masyadong nagkakasakit. Nanlaki naman ang mata ni Manong Jerry sa sinabi ng pamangkin, pero hindi ito nagpakita ng anumang bahid ng pag-aalala o pangamba. Sa halip ay binigyan niya ito ng isang medalyon na may baliktad na tatsulok at may mata sa gitna. May orasyon din na nakapalibot sa likod nito sa salitang Latin. Isang anting-anting. Ibinilin rin ni Manong Jerry sa pamangkin na wag itong tatanggalin kailanman. Nangako naman si Oscar na susundin ang lahat ng bili nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw, nakatanggap ng isang mensahe ang pangkat ni Manong Jerry sa pamamagitan ng isang malaabong uwak. Galing ang mensaheng iyon sa punong babaylan sa kabisera ng lungsod. Kalakip ng kapirasong papel na iyon ay may nakabilot na kuko ng isang bakunawa. Tanda na sa punong babaylan talaga ito nanggaling. Isang babala ang nakasulat roon at nagsasaad ng mga hakbang ng mga supremo ng mga gabunan. Agad namang nagpatawag ng agarang pagpupulong ang pangkat nila Manong Jerry kasama ang hukbo ni Tenyente. Isang pagpupulong para tuluyan ng wakasan ang kasakiman ni Ulysses sa kapangyarihan. Nang maisaayos na nila ang lahat at naihanda na ang lahat ng kakailanganin para tugisin at tuluyan ng wakasan ang pag-aasik ng lagim, ay dito napagpasyahan ni Manong Jerry na suriin ang paligid ng dampa. Nang matiyak na nito na ayos na ang lahat, nagpasya itong magpahinga, pero naantala iyon ng matanaw niya ang pamangkin na nakaupo sa maliit na bangko sa tabi ng puno ng mangga. Tulala ito. Tila malalim ang iniisip. Matiim itong pinagmamasdan ni Manong Jerry. Hindi ito umiimik hanggang sa bigla itong tumingala ng wala sa sarili. Tila may tinatanaw ito sa malayo.
Bahagya itong nabahala dahil sa nakita at sinundan niya iyon ng tingin. Napansin niya ang kasamahan ni Ulysses sa di kalayuan. Ito ang tinatawag nilang komandante. Bahagya namang nagkaroon ng pangamba sa dibdib ni Manong Jerry. Tila natuklasan ng mga ito ang lihim na matagal niya nang tinatago. Lihim na pati ang pamangkin nito ay walang alam sa tunay nitong pagkatao. Muling bumalik sa balintataw ni Manong Jerry ang tunay na pangyayari kung papaano niya nakilala ang gabunan na sugatan kasama ang isang sanggol. Sa takot na paslangin ng kapwa niya mga antingero ang bata, ito ay ibinigay niya at ipinagkatiwala ang pangangalaga sa kanyang kapatid at asawa nito na matagal nang sumusubok para magkaroon ng sariling supling. Para hindi malaman ng karamihan na ang sanggol na yon ay isang gabunan, ginamitan ni Manong Jerry at ng kapatid nito ng isang orasyon ng sanggol na pinangalanan nilang Oscar para maitago ang tunay na katauhan ng bata. Lumipas ang ilang dekada at naging binata na si Oscar, kapalit ng orasyong ipinataw sa kanya ng kanyang tiyuhin at ama-amahan ay ang madalas na pagkakasakit nito. Habang saglit na binalikan ang pangyayari sa nakaraan nang mapas sa kamay nito ang kaawa-awang sanggol, nang mapansin itong bumalik na sa kanyang malay tao si Oscar. Nagpakawala naman ito ng malalim na buntong hininga kasabay ng unti-unting paghakbang ng mga paa nito papalapit sa kinaroroonan ng pamangkin ay ang dagliang pangangailangan na magkaroon siya ng agarang pasya at para na rin iligtas muli ang pamangkin sa sakit at bighati. Ito na ang pagkakataon niyang itama ang mali at malaman ni Oscar ang kanyang tunay na pagkatao. Narating na rin ito ang kinaroroonan ng pamangkin, pero bago niya tuluyang basagin ang katahimikan na namamagitan sa kanila ay agad naman itong tumayo. Medyo nagulat pa nga ito nang makitang nasa likod niya na pala ang kanyang tiyuhin. Oh, Tio Jerry, kayo po pala yan. Akala ko po ay nasa loob na kayo at nagpapahinga. Oo, magpapahinga na sana ako. Pero may bumabagabag pa sa aking isipan. Tapos natanong rin kita mula sa loob. Kaya naisip kong tabihan ka muna rito. Ganoon po ba? Ang totoo po niyan, Tio. Ako man po ay may sasabihin sa inyo. Pero kung kanina pa kayo nariyan, ibig pong sabihin ay nakita ninyo pong lahat ang nangyari sa akin kani-kanina lamang. Oo, nakita ko pati ang iyong bantay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Oscar. May kailangan kang malaman. Matagal ko na itong itinago, patawarin mo ko. Naku, Tiyo, alam ko na po ang sasabihin ninyo. Mag-iingat po ako, Tiyo. Kaibigan ko po ang gabunan na iyon, pero huwag po kayong mabahala. Pero teka po, Tiyo. Anong itinatago po ang inyong sinasabi? Magiging maayos po ako kung ano man po yan. Kaya sabihin niyo na po sa akin. Hindi sa ganon, iyo. Wala akong tutol sa bantay mong gabunan o kaibigan mong tinatawag. Ang totoo ay dapat mong malaman kung sino at ano ka talaga. Kung bakit may nagbabantay sa iyong kauri mo. Kung bakit naging sakitin ka. At kung bakit ganon na lamang ang pag-aalala ko at pagprotekta sa iyo. Oh, kauri? Ano pong ibig ninyong sabihin, Tio Jerry? Isa po ba ako sa kanila? Sa mga halimaw na yon? Oo, Oscar. At yan ang dahilan kung bakit biglang nagbago ng ganong kabilis ang iyong pisikal na pangangatawan. Kung bakit tumakas ang iyong pakiramdam at tila ba nawala ang iyong mga iniindang sakit. Napansin ni Manong Jerry na hindi umiimik si Oscar. Nanatili itong nakayuko at napansin niya na hindi rin ito gumagalaw sa kinauupuan. Niyakap naman ito ang pamangkin at inalo pero hindi pa rin ito kumikibo. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na si Oscar. Masuyo namang sinundan ni Manong Jerry ito ng tingin at iginayak papasok ng dampa. Puno ng pagmamahal at pangamba, pag-aalala na baka may kung anong gawin ito sa kanyang sarili o kaya naman ay hakbang para tuklasin pa ang tunay niyang pinagmulan. Nagkaroon ng isang palaisipan si Manong Jerry dahil sa tingin niya ay nahati ang desisyon nito at lalong-lalo na ang pinaniniwalaan at pagkatao nito.
Maaring questionin niya ang sarili o di kaya naman ay magtanim sa kanya ng galit. Makikita niyang mas pinili nito ang manahimik at timbangin ang sarili kaysa mamuhi sa kanya at sa kanyang pinagmulan. At sa halip na magalit sa pagtatago nito ng katotohanan, ay alam nitong napakalaki ng tiwala at pagmamahal nito sa kanya. Alam din ni Manong Jerry sa kanyang sarili na napalaki niya ito na bilang mabuting tao. Nagdaan pa ang mga araw pero hindi pa rin kumikibo si Oscar at tila inilalayo nito ang sarili sa amain. Marahil ay nalilito pa ito. Napansin naman ng ilang kasamahan ni Manong Jerry ang pananahimik ni Oscar, pati na ang misteryosong pagkawala ng sakit nito, lalo na nang mapang-usisang si Teniente. Itinikom na lang ni Manong Jerry ang kanyang bibig alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamangkin. Hindi man niya ito kadugo, ay minahal niya, inalagaan at tinanggap ito ng buo. Dumating ang araw na pagsisimula ng hakbang ng masinsinang pilano ng hukbo ni Manong Jerry para tugisin ang hukbo ni Ulysses. Nagpadala na sila ng ilang kasamahan para tuntunin kung saan ito nagkukuta. Mas lalo kasing dumarami ang mga kababaihan na dinudukot at may nakapagsabi sa kanilang hukbo na ang angka ni Ulysses ang may pakana. Ayon sa balitang nakalap nila ay ginagawa di umano nito kauri nila ang mga kababaihan bago gawing asawa at ipunla ang kanyang binhi sa mga ito. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hukbo ni Manong Jerry at natunto ng pinaniniwala ang pinagtataguan ng Supremong Gabunan. Bago ang huling yugto ay hindi pa rin nag-uusap ang mag-amain. Sa palagay ni Manong Jerry ay masama pa ang loob nito o di kaya naman ay hindi pa nito natatanggap ang sinabi niyang katotohanan rito. Naalala naman ni Manong Jerry ang mga huling kataga na binitawan ni Oscar. Senyales na hindi ito lubos na makapaniwala sa tunay niyang pagkatao. Samantala, sa dakong gitna ng gubat malapit sa batis, makikita ang ilang antingero at manggagamot na nakikipagsabayan sa angkan ng mga gabunan. Patuloy na nakikidigma para sa kapayapaan at kaligtasan ng karamihan. Gayon din ang ilang elemento na dati ay mapayapang namumuhay rito. Hindi naman nagatubili ang pangkat ni Manong Jerry para tumulong, pero bago yon ay nagmasid muna ito para tuntunin kung saan nakakulong ang mga bihag. Isang magandang pagkakataon kasi ito para tuluyan ng pakawalan ang mga kababaihan na dinukot ni Ulysses. Sa hindi kalayuan, makikita ang isang kuweba na may nakatulos na kandila na nagsisilbing landas papasok sa madilim na yungib. Matiim nilang pinagmasdan iyon at maririnig ang mga dasal at impik na iyak mula sa mga bihag. Dito na nagpasya ang hukbo ni Manong Jerry at Oscar na pakawalan muna ang mga ito at iginaya na nila ito sa bukana ng engkantadong gubat. Ilang gabunan naman ang nakakita sa kanila at tinawag ang pansin ng Supremo, hudyat para tapusin na ng tuluyan ang matagal ng digmaang ito. Mga pakialamero, kung inaakala ninyong susuko ako, hindi mangyayari yon. Alam ba ninyo kung gaanong perwisyo ang hatid ninyo sa akin? Perwisyo? Ito ba ang tawag mo, Ulysses, sa mga karumaldumal na krimeng ito? Isang perwisyo lamang? Sadyang walang konsyensya ang katulad mong nilalang lintik ka. Magtatagumpay ako, tandaan mo yan. Oras na mapaslang ko kayong dalawa. Sa ngayon ay ganito muna tayo. Habulan. Nakakatuwa kayo. Masyadong pagtataka naman ang naramdaman ni Manong Jerry. Napayuko ito ng bahagya nang iangat niya ang ulo at ibinaling nito ang pansin kay Ulysses. Ay napansin niyang nakatitig ito sa kinaroroonan ni Oscar na sa mga oras na iyon ay matiim na nakatingin sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Hindi ito kumilos at nakatanaw lang sa direksyon ni Manong Jerry at sa direksyon kung saan nakatayo si Ulysses. Ang mga mata nito ay tila humihingi ng pabor sa kanyang amain na itigil na ang lahat.
Pero napansin ni Manong Jerry na masuyong tinitingnan ni Ulysses si Oscar. Tila ba kinikilala nito ang binata. Gagawa sana ng aksyon si Manong Jerry nang biglang muling magsalita itong si Ulysses. Bawat katagang binitawan nito sa pagkakataong yon ay puno ng makasariling hangarin at kasakiman na puro pansarili lamang ang iniaangat at inaasam. Nagtataka man noong umpisa si Teniente pero naiintindihan naman ito ang mga pangyayari kalaunan. Daglian itong gumawa ng pasya para protektahan si Manong Jerry at ang pamangkin nitong si Oscar. Oh, tama ang hinala mo. At sa ikinikilos mo ngayon, ay nakumpirma kong tama ang hinala ko. Si Oscar ba ang aking anak? Sumagot ka, Gimo. Anong kasinungalingan ang pinagsasasabi mo, Ulysses? Lintik ka talaga. Lahat na lang ng panlilin lang ay gagawin mo. Magtagumpay ka lamang. Totoo yun, Gimo. Si Oscar ang kanyang anak. Pero hindi sila magkatulad. Dahil ang Oscar na pinalaki ko ay may mabuting puso. Patawad kung hindi ko sinabi agad-agad ang katotohanan. Tawad? Bakit kita patatawarin? Sa tingin mo ay ganun-ganun na lamang iyon. Dapat nga, bawiin ko siya sa iyo. Dugo at lamang ko yan. Pero hindi ko na ginawa dahil hadlang lamang sa akin ang batang iyan. Hindi na natapos ni Ulysses ang mga sasabihin ng biglang sugurin siya ni Manong Jerry nang ibaling naman niya ang pansin sa pamangkin. Ay kitang-kita niya na napako ito sa kinatatayuan. Nakatulala at hindi makapaniwala sa mga nakita at narinig nito. Tinapik naman ni Teniente ang balikat ni Ismael, tanda ng pagbibigay simpatya sa mga kasama at nagbato ito ng makaulugang tingin kay Manong Jerry, tanda na buo pa rin ang tiwala nito sa kanya. Sinugod na ni Teniente si Ulysses dahil sa mga tahasan pang salita na binitawan nito tungkol sa mag-amain. Dinaluhan naman ni Manong Jerry ang pamangkin na puno ng galit ang buong pag-atao nito. Ilang segundo lang ang lumipas at dumating ang tikbalang. Mapapansin din na biglang lumilim ang langit at kumidlat ng malakas. Kasabay noon ang pagbabago ng gabunan na may dalawang bertud. Mapapansin na nagkaroon ito ng nag-aapoy na mata at malaking pangangatawan. Ilang sandali pa ang lumipas at naunang sumugod si Ulysses. Agad namang naiwasan ni Manong Jerry ang mga atake nito. Sa pagkakataong yon ay lumutang ang katawan ni Manong Jerry. Binalot siya ng kidlat at ang maywagang apoy ng San Telmo. Binalot ng baluti na yon ang kanyang katawan at sakay ng tikbalang ay nakipagsabayan ito sa ataking ginagawa ni Ulysses. Halos 30 minuto ang itinagal ng laban nila. Tuluyang napuruhan ni Manong Jerry ang gabunan. Itinarak nito sa dibdib ni Ulysses ang espada niyang may mutya ng kidlat. Dahilan para masunog ito at maging abo. Sa pagkakataon na yon, winakasan na nito ng tuluyan ang kasakiman nito. Ngayon din ang pangkat ni Teniente na halos ilang kasamahan na lang ang natira mula sa brutal na labanan. Natapos na ng tuluyan ang labanan. Nawakasan na din ang kasakiman sa kapangyarihan ng labanan na may dalawang bertud, habang si Manong Jerry ay nagluluksa sa nangyari sa pamangkin. Ginawa nila ni Teniente ng maayos na libingan ang mga kasamang magiting na nakipaglaban. Matagal na nakaluhod si Manong Jerry sa puntod ng pamangkin na tila humihingi ng tawad, at ang bilis ng mga pangyayari. Nang makapagpahinga ang lahat, nagpasya na silang umuwi sa kani-kanilang sityo. Bagsak ang balikat na narating ni Manong Jerry ang kanilang dampa. Pansin ang kawalan nito ng buhay. Ramdam niya ang pangungulila sa pagkawala ng masayahing pamangkin. Taon pa ang lumipas at tumanda at namatay na si Manong Jerry. Ngunit ang kabayanihan nito, ang iniwan niya sa kanyang mga kabaryo, ay hinding-hindi kailanman malilimutan ng mga ito. Sadyang ang itinanim na kabutihan sa kapwa ay magbubunga ng mabuti.
Hindi kasakiman ang magbibigay ng payak na tagumpay sa nais makamit at mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Itinuturo sa atin ang kwento ni Manong Jerry na ang mabuting puso at mabuting pagkatao ay wagas kong magsakripisyo, lalo na sa taong pinahahalagahan nito. Wakas. Okay, para sa akin, napakalakas nung Ulysses, no? Lalo na tangan niya yung parang bertud nung Ikugan, parang bago sa akin yun. Saka yun din, di natin may kakaila na malakas tong si Manong Jerry, lalo na kargado rin to ng mutya ng kidlat saka mutya ng San Telmo. Nakakalungkot lang na matay si Oscar, no? Saka medyo nalito ko sa takbo ng storya. Siguro hindi masyadong nailahad yung detalye. May mga putol na part, no? Hindi ko sure kung magigets nyo yun. Kaya lang, parang tumalon-talon kasi matagal na to naguluhan yung nagsulat ng istorya. Isa pa, talagang bakbakan to. So, may mga part na nawala o hindi natanda. So, ganun. Pero kayo, mga kalakbay, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.